Kabi-kabila ang mga baha at natumbang puno sa Western Visayas at Negros Island region dahil sa Bagyong Tino. Mula sa Roxas City, Capiz, may live report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim. Atom, mahigit 108,000 na katao ang nasa evacuation centers ng Capiz, bunsod ng Bagyong Tino. Umapaw ang rumaragasang tubig sa Barangay 1 sa Moises Padilla sa Negros Occidental. Nasa bubong na ang mga residente sa taas ng baha. Sa bayan ng San Enrique, abot bubong din ang baha. Mga ako pamilya dito ito na sa babaw at top ga tiner. Tidire na lang ko nagpabilin Gabi gid mo nga pangabay kami to nga. Subong gulpi lang tubig, bisa nagulat ang tubig dalom. Tuklap naman ang mga bubong sa Victoria City. Pero kahit may forced evacuation, ilang residente ang piniling manatili. Sa ilang lugar, humambalang sa mga kalsada ang mga punong pinadapa ng bagyo. Lumusong sa baha ang mga residente sa La Libertad, Negros Oriental. Naabot na sa... Oh my God, Ginoo ko. Naabot na sa... Halos umapaw na ang dike sa Gihulngan City. Ginoo ko, my gosh. Sinakluluhan mula sa abot dibdib na baha ang ilang residente at ang kanilang mga alagang hayop. Pati mga kalsada sa Dumaguete City, binaha rin. Sa Aklan, inilikas ang daan-daang pamilyang nakatira malapit sa Aklan River at mga bahaing lugar. Sa Capiz, mahigit 56,000 individual ang inilikas. We're not worried because nagkandak tayo ng preemptive evacuation. Ilang kalsada ang nabalahaw ng baha, gumuhong lupa o mga puno. Isang lalaking gumilid sa kalsada dahil sa flat na gulong ang natumbahan ng puno at dead on arrival sa ospital. Nagambal man to sante siya nga palayo na sa motor, hindi sang balik. Nagbalik pa sa pagkatumbas ang kayo igugid sa solo ya. Mapok sa dayon sa tunga sang kalsada. Sa Antique, humambalang din ng gumuhong lupa sa isang kalsada. Ayon sa mga residente, may motorsiklong natabunan ng lupa pero agad na nakatalon ang mga sakay nito. Rumagasa ang tubig baha sa ilang bahay sa tabing sapa sa San Jose. Naputol naman sa lakas ng hangin ang krus ng San Nicolas de Tolentino Parish Church sa Gimbal, Iloilo. Habang sa bayan ng Sara, pansamantalang nawalan ng kuryente nang tamaan ng natumbang puno ang kawad sa Barangay de Vera. Ilang lugar din ang di madaanan dahil sa mga punong nabuwal. Ato, mahigpit na minomonitor ng PDRMO Capiz ang sitwasyon sa 2nd District ng probinsya kung magpapatuloy pa ang pabugso-bugsong pag-ulan. Samantala ay patuloy naman ang pagbibigay ng mga LGU ng food packs sa mga residenteng nasa evacuation centers. Atom? Kim, sa nakikita natin ngayon, medyo tumigil na yung ulan at hindi na masyado mahangin dyan sa Roxas. Pero kamusta ba? Bumubugso pa rin ba yung masamang panahon o lumipas na yung pinakamasungit na panahon kaninang umaga? Yes, actually, naramdaman na yung hagupit talaga ng bagyo dito sa Western Visayas, sa isla ng Panay, specifically Atom, noong hapon na. Actually, parang may dalawang batches ito. Pero sa ngayon ay humupa na actually yung malakas na ulan at malalakas na hangin na lang yung nararamdaman lalong-lalo na sa mga coastal areas. Dito sa Roxas City ay wala nang na-record na flooded na lugar. Atom? Ano ang abiso ng mga otoridad sa ngayon sa mga lumikas sa kanilang mga tahanan? Sila ba ay pinapa-stay muna sa evacuation centers o pinapayagan ng bumalik sa kanilang mga bahay? Yes, actually, mahigpit rin yung paalala ng alkalde ng lungsod dito sa Roxas City, Atom, na huwag munang bumalik at huwag maging kampante yung mga residente at ipagpabukas na lang actually yung balik sa kanilang mga bahay para rin sa kanilang safety. Atom? Kim, siguro isa na lang, meron bang pinaka-hardest hit na mga lugar dyan sa probinsya? At ano ba yung pwedeng maipaabot na tulong sa kanila? Ano ba yung panawagan ng mga kababayan natin?
Actually, yung hardest hit, no, of course, yung mga nasirang mga bahay, yung mga binaha. So, kinakailangan actually, Atom, ng relief goods, yung pagkain, yung mga damit talaga, yung immediate na mga kinakailangan nila para makapagsimula ulit sila, Atom, na lubang naapektuhan talaga ng Bagyong Tino. Atom? Okay, maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV.